Dito tayo ngayon sa farm natin, dito sa likod bahay mga kalakad. So ito, ang total area nitong farm namin dito ay mahigit na 1 hektarya. And siyempre, titled po ito na property mga kababayan. Matagal nang merong titulo ito. So ito, titignan natin yung mga yung mga plant asset dito sa aming farm. Yung mga asset na pwede na nating in-nurture para sa ganun pwede nang pagkakitaan. Yung mga existing na tanim dito, kagaya ng mga punong yung mga puno dito na fruit bearing trees, mga ganon, mga kalakad. So tapos maglilinis pa tayo dito. Ano tong klaseng nito? Yan. Lilinisan lang natin to. Bawasan natin 'tong mga damo para meron tayong dadaanan, mga kalakad. Itong baging na to, parang tartaraok ang tawag namin dito, kasi tartaraok. Parang mani ang nito, manilamnam yung bunga nito. Yan. So tatanggalin natin ito. Parang dasit na. Ha? Dasit na. May tinik kasi ito eh. Ayan. Ito, para malinis dito, dadaanan natin. Unti-unti, little by little, i-develop natin into mga kababayan. Talagang tataniman natin ng mga gulay na. Kasi ito naman talaga ang purpose nito. Para sa ganun ay mas malaki ang kikitain natin compared to sa mga mais lang na tinatanim. So by the way, i-flex ko lang ito. Ayan, gamit natin ito. Galing kay Leyte Blade ito. Ito ang kanyang all around utility blade. Napakaganda nito, maganda ang subo. Heavy duty ito, mga kababayan. So yung subo nito napakaganda. So maraming salamat sa iyo, Sir Jake Napoles ng Leyte Blade. Ayan, siya po ang nagbenta sa atin ito. Napakaganda. Hindi pa sa napupurol, oh. Napakaganda ng subo, matigas po. So hindi sumusuko sa mga kawayan na matitigas, kahoy na matitigas. Napakaganda, mga babayan, oh. Ayan. Tingnan nyo naman kung paano siya kumana. Dito. Meron tayo dito, may bagging dito, oh. May mga bagging dito. So ito naman, tatanggalan natin to, oh. Ito para yan, mga kababayan. Parang Makati yata ito eh. Ayan. Tanggal na. Tanggalan lang natin dito para mabawasan itong mga dito, mga puno. Mga puno may sabtigan para maging nalulaw. Ayan, oh. Ayan. Para maging maliwanag dito. So ito, napakaganda. So nandito tayo ngayon sa puno ng buho. Ito, lilinisan natin to. Lilinisan lang, tatanggalin lang natin tong mga dahon-dahon niya rito, no? Sa bandang ibaba para magandang tingnan. Ayan, mga kababayan, oh. Mga kalakad. Lalagay natin dito. Ayan. Ayan, napakaganda, di ba? Napakaganda nitong buho dito, oh.
mga kalakad, napakagandang buho ito. Kapag pala meron tayong 10 na ganito, pwedeng napagagandang view dito sa farm. Pag meron tayong ganito, dadayuhin talaga ng mga visitors ito pagka ganito. Meron tayong mga buho na ganito, mga kababayan. So eto mga asset ng nung farm natin na pwede na nating in-nurture ito pagkakitaan. Easily convertible into cash na pwede nating pang-develop din kapag na-convert natin into cash ito. Pwede kasi pwede nating ibenta itong mga to, or pagka na-develop natin into farm tourism ito, meron tayong tinatawag na entrance fee. Yun ang maganda, mga kababayan. Alright, so ito, tanggalin lang natin ito mga ito. Ito sa baba. Para maging maliwanag siya. Ayun, ito. Aha. So, ayan. Isa ito sa tinatawag natin asset dito sa farm. Itong buho na ito, mga kababayan. So, alagaan natin ito para dumami. Madaling dumami ito. Alright? So, dito papakita ko pa sa inyo. Aside from yan, ito mga puno ng nara dito na pwede rin i-harvest natin para mapakinabangan yung kahoy nito, yung katawan. Pwedeng furniture, mga cabinet na para sa bahay. Pwede ring ibenta yan. Kasi napakaraming buwibili ng nara. Pero siyempre, hindi natin pwedeng basta-basta na lang naputulin ito kasi kailangan ng permit sa DNR. Ito rin, ang tawag dito ay mahogany. Napakalaki na nito, matayog. Yan, mga asset dito sa ating farm. Saka itong structure na ito, asset din ito. Kung ano yung pwede nating ilagay dyan, merong kambing ito pero sinuga na yung mga kambing dito. At syempre kasama natin si Dave. Ayan, ang batang madiskarte dito sa Barangay San Pablo. So, masasabi mo, Dave? Maganda ba dito sa farm? Oo. Gusto mo bang matuto kung paano i-develop itong farm? Ayan, si Dave nandito lang yan. Siyempre, habang nagtatrabaho tayo rito, nakikita niya kung paano natin i-develop. At makakatulong din dito yan sa pag-develop ng farm. So, ito ang sinasabi natin, mga babayan. Dating piggery kasi ito. So, maraming purpose dito. Pwedeng function hall. Pagka nagkataon na i-develop natin na vegetable garden. At dito tayo gagawa. O kaya opisina, pwede rin. Dito naman, may mga tanim-tanim dito na saging na pag nagbunga ay pwede nating ibenta rin. Ayan. Mga plant asset yan dito. Na pwede nating in-nurture para ma-sustain yung source of income natin dito sa farm na ito. Kahit na yung area natin ay maliit lamang compared sa mga hektarya na yan na mga farm, pwede pa rin tayong kumita ng malaki rito, mga kababayan. Ito naman, basta kailangan natin ng continuous yung development natin dito at pagtatanim. Ito naman yung bayog na dito pa rin to, pwede natin gamitin as materials, mga kababayan. Ito, meron tayong nyug dito. Ayan yung pag nagpatayo tayo ng buho ay ng kubo. Pag nagpatayo na tayo ng kubo, mga kababayan, eto pwede nating gamitin ito. Kasi nandito sa farm natin yan. Alright. Napakarami pa ng puno. So kung meron pang labong, pwede pang ulam. So ito may nyog, pag lumaki, mapapakinabangan lahat yan, mga kababayan. Ito naman tinatawag na
Silag. Parang buko rin lang ito. Kaya lang may tinik dito sa may ano, may tinik yan. Parang buko. Maliliit ang bunga pero times 10 yata yung bulk ng ano nito, ng puno nito. Malaki, napakalaki. Parang puno din ng nyog pero maliit yung puno ng nyog compare dyan, napakalaki. So dito mayroon pa rin tayong buho dito na tinanim ng ating kuya. Ayan yung buho natin dito oh. So gradually dadami rin ito mga kababayan, yung buho na yan para magandang dekorasyon para sa plano natin na farm tourism o farm agricultural training school o pwede rito sa farm. At meron din dito tinanim na kawayan, yung giant kawayan yan mga kababayan. Ito oh, kuwan pa siya, meron ng giant kawayan po, yung malalaking kawayan yan, tinanim ni Kuya Sammy. At yan, giant kawayan yun oh. Puno na bulo. Hindi yan bamboo, giant kawayan yan. Bayog. Parang ganun din na matigas. Mas matigas yung yung kawayan na yon compared dito sa buho hindi gaanong matibay itong buho compared dun sa bayog. Saka ito naman giant bayog naman to. So lumalaki yan, napakalalaki ang mga yan na puno ng kawayan. Ito naman ayun mahogany pa rin ito. Ayun, silag. Sa Ilocano, ewan ko lang sa Tagalog kung anong tawag nila dyan. Ayan, sa may gilid-gilid. Ayan. Mga puno-puno dito. Na pwedeng bubunga na rin. Kasi may kaimito pa tayo dyan, oh. Kaimito, merong, ito, ube. Yung mga root crops natin, at saka tubers na tinatawag, nandyan. Pwedeng pagkakitaan, pag summer, pwede nating hukayin yan. Oh. At pwedeng maibenta or personal consumption natin. Pwede ring ulamin yung mga ganong bagay mga kababayan. Tapos ito, siyempre ito yung pinakamaluwang na kanya parte. Ito yung tinatamnan ng mais, pero balak na natin ito natamnan ng gulay. Yan, iba sari-saring gulay ang itatanim natin dito. Alright. So, yun lang siguro mga kababayan. At nakita natin yung farm asset plant asset natin dito sa farm. Meron din tayong well dito. Yung source of tubig namin meron dito. Sa kabilang naman to, parte ng namin, farm. Kasi kadugtong ng farm namin ito. Ito yung kadugtong ng farm. At meron tayong balon doon na source of water natin kung magnenegosyo tayo ng baboy. Alright. So ito mga for clearing lahat ito. Dito sa banda dito mga babayan. Ito mga tanim-tanim dito para lumuwang siya. For clearing lahat to. Ayan tatanggalin natin yung mga punong kahoy na yan para lumuwang dito. Tataniman natin. Pwede natin lagyan ng manukan or gulayan din dyan. Alright, maraming salamat sa panonood sa maikling video na ito. Thank you so much and mabuhay po tayong lahat.